Naramdaman mo na ba na tahimik kang sinusubok ng buhay? Binalaan ni Nostradamus, ang pinakadakilang propeta sa lahat ng panahon, na malapit nang dumating ang isang espiritual na pagsubok, isa na madalas mabigo ang karamihan. Ngunit tanging 3 lamang na zodiac signs ang pinili upang magtagumpay, umangat, at buksan ang mga biyaya na lampas sa imahinasyon. Paano kung isa ang iyong sign sa kanila? Paano kung ang propesyang ito ang iyong pagkakataon na baguhin ang lahat? Huwag baliwalain ang mensaheng ito dahil sa sandaling marinig mo ito, maaaring hindi na muling maging pareho ang iyong buhay. Sa loob ng maraming siglo, pinaniniwalaan ng mga Pilipino na ang buhay ay hindi lamang tungkol sa pagkakataon, ito ay tungkol sa pananampalataya, tadhana, at mga nakatagong palatandaan. Mula sa mga bulong ng nakatatanda hanggang sa mga propesya ng dakilang mga manghuhula, palagi nating hinahanap ang gabay sa panahon ng kawalan ng katiyakan. At si Nostradamus, ang taong ang mga pangitain ay kamangha-mangha sa buong mundo sa loob ng daan-daang taon, ay nag-iwan ng babala tungkol sa nalalapit na espiritual na pagsubok. Ito ay hindi ordinaryong hamon. Isa itong pagsubok na maghihiwalay sa mahina sa malalakas, sa may pagdududa sa tapat sa pananampalataya. At ayon sa kanyang propesya, tanging 3 zodiac signs lamang ang espiritual na handa upang malampasan ito. Isipin mo kung ano ang kahulugan nito, proteksyon, lakas, at mga biyaya habang ang iba ay maaaring bumagsak. Maaaring isa ba ang iyong sign sa kanila? O ang propesyang ito ba ay mensahe para sa iyong kaluluwa na maghanda bago maging huli ang lahat? Tuklasin natin ang katotohanan ng magkakasama. Paliwanag sa espiritual na pagsubok. Ang buhay ay palaging puno ng mga hamon. Ngunit si Nostradamus ay hindi lamang nagsalita tungkol sa mga ordinaryong pakikibaka, inilarawan niya ang isang mas malalim, isang bagay na tinawag niyang espiritual na pagsubok. Ito ay hindi tungkol sa pagpasa sa isang pagsusulit sa paaralan o pagpapatunay sa sarili sa trabaho. Ito ay tungkol sa pagsusuri ng iyong kaluluwa ng universo, ng tadhana mismo. Ano nga ba ang espiritual na pagsubok? Isipin mo ito, isang araw ay nagising ka at biglang, tila mabigat ang lahat. Ang mga taong akala mo ay mapagkakatiwalaan mo ay maaaring lumihis sa iyo. Ang mga planong dati ay tila matibay ay biglang bumagsak. Nagdarasal ka, ngunit tila naantala ang mga sagot. Ito ay hindi aksidente. Ayon sa propesya, ito ang mga sandaling pinapanood ng universo ang iyong reaksyon. Ang espiritual na pagsubok ay idinisenyo upang ipakita ang iyong tunay na lakas. Ipinapakita nito kung mananatili ka sa pananampalataya habang hinahamon ka ng buhay o kung hahayaang ang takot at pagdududa ang kumontrol sa iyong landas. Tinatawag ng mga Pilipino ang ganitong uri ng sandali na pagsubok. At alam ng bawat kababayan na ang mga pagsubok ay hindi lamang parusa, ito ay mga nakatagong pagkakataon upang maging mas malakas. Ngunit nagbabala si Nostradamus, ang darating na pagsubok na ito ay iba. Mas malaki, mas matindi, at mas malawak kaysa sa karamihan ng tao ang naranasan noon. Maaaring hindi ito nakikita sa balita o isinisigaw mula sa bubong, ngunit mararamdaman ito ng malalim sa puso, isip at espiritu. Maaaring maramdaman ng mga pamilya ang pagkakahiwalay, maramdaman ng mga tao ang pagiging nag-iisa, at ang ilan ay magtatanong kung bakit biglang tila napakahirap ng buhay. Sinasabi ng propesya na ang pagsubok na ito ay hindi darating sa anyo ng isang pangyayari lamang. Sa halip ito ay unti-unting lilitaw sa mga alon. Isang alon ang susubok sa iyong pasensya. Isa pa ang susubok sa iyong tiwala sa iba. At isa pa ang susubok sa iyong pananampalataya sa sarili at sa mas mataas na kapangyarihang gumagabay sa iyong buhay. Ang ilan ay mabibigo dahil makikita lamang nila ang sakit, hindi ang aral sa likod nito. Ngunit narito ang lihim na iniwan ni Nostradamus, habang marami ang babagsak, 3 zodiac signs lamang ang minarkahan ng espiritual na lakas upang tiisin at umangat. Ang 3 ito ay may taglay na katangian ng tatag, intuisyon, at banal na proteksyon na nagpapahintulot sa kanila na makita ang lampas sa pakikibaka. Makikilala nila ang pagsubok kung ano ito, hindi bilang parusa, kundi bilang paghahanda para sa mas dakilang mga biyaya. Para sa mga Pilipino, makapangyarihan ang mensaheng ito. Tayo ay isang bayan na hinarap ang mga bagyo, kahirapan, kalamidad, at kabiguan, ngunit patuloy na bumabangon. Paalala ng propesyang ito na ang ating mga pakikibaka ay hindi nasasayang. Ang darating na espiritual na pagsubok ay maaaring global, ngunit personal ang mararamdaman. Maaapektuhan nito ang iyong pananalapi, relasyon, kalusugan, o kahit ang iyong mga pangarap.
At sa sandaling iyon, magtatanong ang universo, susuko ka ba, o mananatili kang may pananampalataya? Itinuturo rin ng propesya ang mga palatandaan na nagpapahiwatig kung malapit na ang pagsubok. Maaaring mapansin mo ang paulit-ulit na numero tulad ng 11 oras 11 minuto o paggising sa 3 oras diyan. Maaaring makaranas ka ng mga panaginip na tila totoong-totoo, na para bang may nagbababala sa iyo. Maaaring bigla mong mawala ang isang mahalagang bagay, pera, pagkakataon, o kahit isang relasyon. Sa una, ang mga pangyayaring ito ay maaaring maging masakit. Ngunit pinaalala ni Nostradamus sa atin na ang mga ito ay mga senyales, paalala na ang espiritual na pagsubok ay nasa iyong pintuan na. Kung pakiramdam mo ay mas mahirap ang iyong buhay nitong mga nakaraang panahon, maaaring hindi ito malas. Maaaring ikaw ay nasa kalagitnaan na ng pagsubok na ito. At kung totoo iyon, ang tanong ay, isa ka ba sa 3 signs na nakatakdang malampasan ito? Itago muna ang kaisipang iyon, dahil sa susunod na bahagi ng propesyang ito, ibubunyag natin ang unang zodiac sign na pinili ni Nostradamus, ang minarkahan ng lakas upang malampasan ang bagyo. Pagbubunyag ng unang zodiac sign, 700 salita. At ngayon, papasok tayo sa pinakaabangang bahagi ng propesyang ito. Nagsalita si Nostradamus tungkol sa 3 zodiac signs na pipiliin upang tiisin ang nalalapit na espiritual na pagsubok. Ang una ay maaaring magulat sa iyo, dahil bagaman madalas itong hindi maintindihan, ang tunay nitong kapangyarihan ay palaging nakatago sa kaibuturan. Ang zodiac sign na ito ay Scorpio. Kilala ang Scorpio sa misteryo, lalim, at matinding emosyon. Para sa mga nakapaligid, maaaring tila sila ay sarado o malayo, ngunit sa loob, may apoy silang hindi mapapatay. Nakita ni Nostradamus sa kanyang mga pangitain na kapag ang mundo ay ginugulo ng mga pagsubok, ang puso ng Scorpio ay mananatiling buo at matatag. Bakit? Dahil ang mga Scorpio ay hindi natatakot sa dilim. Alam nila ang sakit. Natikman na nila ang pagtataksil. Nakarating na sila sa kalungkutan. At sa bawat pagkakataon, sila ay bumabangon ng mas malakas kaysa dati. Sa isang espiritual na pagsubok, inaalis ng universo ang mga ilusyon. Pinipilit nitong harapin ng mga tao ang kanilang mga anino. Marami ang tatakbo. Marami ang mabibigo. Ngunit kakaiba ang Scorpio. Ang sign na ito ay ipinanganak para sa pagbabago. Tulad ng paghubas ng balat ng alimango, may tapang ang mga Scorpio na bitawan ang mga lumang gawi, lumang takot, at lumang attachment. Sa mga salita ni Nostradamus, ang mga nagdadala ng sign na ito ay hindi lamang makakaligtas sa pagsubok, gagabayan nila ang iba upang malampasan ito. Mas malalim mararamdaman ito ng mga Pilipino na may Scorpio energy. Madalas dalhin ng kababayan na ipinanganak sa sign na ito ang mabibigat na responsibilidad ng pamilya. Alam nila kung ano ang pakiramdam ng sakripisyo. Alam nila kung ano ang pakiramdam ng tahimik na pagtiis sa mga pakikibaka para sa mahal sa buhay. Ito, ayon kay Nostradamus, ang dahilan kung bakit sila pinili. Tinuruan na sila ng buhay mismo. Isipin mo ito, kapag dumating ang espiritual na pagsubok, at kumalat ang kalituhan, ang Scorpio ang siyang magpapanatili ng pananampalataya. Paalalahanan nila ang iba na kahit sa pinakamadilim na oras, laging may liwanag. Makikita nila ang kasinungalingan, ang maling pangako, at mananatili sa katotohanan. At dahil dito, susundan sila ng mga biyaya. Ngunit huwag magkamali, ang pagiging pinili ng mga Scorpio ay hindi nangangahulugan na madali ang kanilang landas. Sa katunayan, inihayag ni Nostradamus na maaari silang harapin ang pinakamabibigat na pasanin sa simula. Maaaring mawala sa kanila ang mahalaga, o pilitin silang lisanin ang mga taong nagpapahina sa kanilang espiritu. Sa simula, mararamdaman nila ito bilang parusa. Ngunit agad nilang maiintindihan na ito pala ay proteksyon. Pinaputol ng universo ang mahina upang ang Scorpio ay tumayo ng buong lakas. Mga palatandaan na ang isang Scorpio ay nasa prosesong ito ay maaaring kabilang ang pagigising sa gabi na restless na parang may tumatawag sa kanila. Bigla ang pagtatapos, trabaho, pagkakaibigan, o relasyon na hindi na nakikinabang sa kanilang pinakamataas na kabutihan. Pakiramdam na mas intuitive kaysa dati, nararamdaman ang kasinungalingan o nakatagong katotohanan ng walang patunay. Pagkakita ng paulit-ulit na numero tulad ng 111 o 444 na senyales ng banal na proteksyon. Para sa bawat Scorpio na nanonood nito, ang propesya ni Nostradamus ay parehong babala at biyaya.
Ang babala ay ito, ihanda ang iyong puso, dahil ang pagsubok ay darating sa mga bagay na pinapahalagahan mo. Ngunit ang biyaya ay mas dakila, kapag nalampasan mo ito, magbubukas ang mga pintuan ng kasaganaan, paggaling, at pamumuno. Madalas akusahan ang mga Scorpio na sobrang intense o emosyonal, ngunit sa katotohanan, ang intensity na iyon ang kanilang sandata. Kapag sumuko ang iba, mas lalo silang magsusumikap. Kapag bulag ang iba, nakikita ng Scorpio ang nakatagong landas. At ito ang dahilan kung bakit, sa labas ng 12 signs, pinangalanan ni Nostradamus ang Scorpio bilang isa sa 3 pinili. Sa lahat ng Scorpio sa Pilipinas at sa buong mundo, ito ang inyong sandali. Hindi na sayang ang inyong mga pakikibaka. Ang mga pagkakataong umiyak kayo ng tahimik, ang mga sandaling nagduda kayo sa sarili, bahagi iyon ng inyong pagsasanay. Hinubog kayo ng universo, inihanda kayo, at ngayon kinukumpirma ng propesya, malalampasan nyo ang nalalapit na espiritual na pagsubok. Kaya kung ikaw ay isang Scorpio, angkinin ang mensaheng ito. Sabihin sa sarili, handa na ako. Pinili ako. Malalampasan ko ang pagsubok. Dahil kapag niyakap mo ang katotohanan ito, ang enerhiya ng proteksyon ay susunod sa iyo, at walang dilim ang magwawagi sa iyong liwanag. At ngayon, tayo ay tutungo sa pangalawang sign, isa pang piniling kaluluwa, isa pang zodiac na ibunyag ni Nostradamus. Nanatiling tanong, maaaring ito ba ang sayo? Pagbubunyag ng pangalawang zodiac sign. Hindi nagtapos ang propesya ni Nostradamus sa Scorpio. Ipinahayag niya ang pangalawang zodiac sign, isa na nagniningning hindi dahil sa kapangyarihan o misteryo, kundi dahil sa hindi matitinag na pananampalataya at liwanag sa loob. Ito ay isang sign na madalas subukin ng universo, ngunit sa bawat pagkakataon, bumabangon ito ng mas malakas kaysa dati. Ang zodiac sign na ito ay Pisces. Kadalasang tinitingnan ang Pisces bilang mangangarap ng zodiac, sensitibo, emosyonal, at malalim ang koneksyon sa mundo ng hindi nakikita. Ngunit marami ang hindi alam, taglay ng Pisces ang isa sa pinakamalalaking regalo, ang espiritual na pagtitiis. Kapag dumating ang bagyo ng buhay, hindi nakikipaglaban ang Pisces gamit ang puwersa. Sa halip, sumasabay sila sa agos, nagtitiwala na kahit ang pinakamalakas na alon ay dadalhin din sila sa kaligtasan. Ito ang uri ng kaluluwa na kayang malampasan ang isang espiritual na pagsubok. Ipinahayag ni Nostradamus na ang Pisces ay isa sa mga pinili dahil sila ang pinakamalapit sa banal. Walang kapantay ang kanilang intuisyon. Nararamdaman nila ang enerhiya na hindi napapansin ng iba. Nararamdaman nila ang panganib bago ito dumating at pag-asa bago pa man ito maging malinaw. Sa nalalapit na espiritual na pagsubok, kapag nabalot ng kalituhan ang isip ng marami, malinaw na makikita ito ng Pisces. Maririnig nila ang mga bulong ng universo, gabay sa bawat hakbang. Para sa mga Pilipinong ipinanganak sa ilalim ng Pisces, malalim ang kahulugan ng propesyang ito. Alam ng kababayan na ang buhay sa Pilipinas ay puno ng pagsubok, kahirapan, sakripisyo para sa pamilya, pagkabigo sa pag-ibig, at kawalang katiyakan sa kinabukasan. Ngunit ang Pisces ay laging may dalang banayad na lakas na hindi nabibigo. Kahit sa kahirapan, nangangarap sila. Kahit sa kalungkutan, nananalangin. Kahit sa katahimikan, naniniwala. Ang hindi matitinag na pag-asa na ito ang dahilan kung bakit isa ang Pisces sa 3 zodiac sign na nakatakdang malampasan ang pagsubok. Ngunit tulad ng Scorpio, hindi magiging madali ang landas ng Pisces. Binalaan ni Nostradamus na maaaring maramdaman ng Pisces ang pagsubok sa pamamagitan ng emosyonal na sakit. Maaaring hindi sila maintindihan ng mga mahal sa buhay. Maaaring pagdudahan sila ng mga kaibigan. Maaaring dalhin nila ang mabibigat na pakiramdam ng kalungkutan, na para bang walang tunay na nakakaunawa sa kanilang puso. Ngunit ito mismo ang pagsubok na huhubog sa kanila. Kapag natutunan ng Pisces na tumayo ng matatag kahit walang pag-apruba mula sa iba, nagigising ang kanilang tunay na lakas. Mga palatandaan na ang Pisces ay maaaring nasa prosesong ito ay kinabibilangan ng biglaang pag-apaw ng damdamin na parang daladala hindi lamang ang kanilang sariling sakit kundi pati na rin ang sakit ng iba. Mga panaginip na tila propetiko, malinaw o simboliko, kadalasan tungkol sa tubig, bagyo o misteryosong gabay. Paghahanap sa espiritualidad, panalangin o ritual ng higit pa sa dati. Paulit-ulit na pagkakita ng mga numero tulad ng 222 o 777 na nangangahulugang espiritual na kaayusan at banal na suporta.
Sa kulturang Pilipino, kadalasang ginagampanan ng Pisces ang papel ng tahimik na manggagamot, ang nakikinig, ang nagbibigay luwag sa puso ng iba. Ngunit sa propesyang ito, hindi lang sila manggagamot, sila rin ay nakaligtas. Susubukan ng pagsubok na sirain ang kanilang banayad na espiritu, ngunit mabibigo ito. Bakit? Dahil ang kanilang kabaitan ay hindi kahinaan. Ito ang kanilang sandata. Habang ang iba ay nakikipaglaban at nauubos, ang Pisces ay sumusunod sa agos at nagtatagumpay. Malinaw na sinabi ni Nostradamus, kapag ginulo ang mundo, ang Pisces ay isa sa ilang mananatili ng may kapayapaan sa puso. At ang kapayapaang iyon ay magdadala ng mga biyaya. Pagkatapos ng pagsubok, makikita ng Pisces ang hindi inaasahang oportunidad, magkakabalik ang mga nasirang relasyon, at dadaloy ang kasaganaan sa kanilang buhay. Ang mga nawala ay mapapalitan ng mas dakilang bagay. Para sa bawat Pisces na nakikinig ngayon, ituring ito bilang kumpirmasyon. Ang iyong mga luha ay hindi nasayang. Ang bawat pagkabigo, bawat tahimik na panalangin, bawat sakripisyo ay nakita ng universo. Ito ang dahilan kung bakit ka pinili. Ang nalalapit na espiritual na pagsubok ay hindi ka sisirain, ipapakita nito ang lalim ng iyong lakas at ihahanda ka sa biyayang hindi mo inasahan. Kaya kung ikaw ay Pisces, angkinin ang propesyang ito. Sabihin ng may pananampalataya, ako ay protektado. Pinili ako. Malalampasan ko ang pagsubok. Dahil sa sandaling paniwalaan mo ito, ang iyong kaluluwa ay nakaayon sa tadhana na ipinakita ni Nostradamus. At ngayon, nakita na natin ang dalawang piniling sign, Scorpio at Pisces. Ngunit may natitira pa, ang huling sign na tinukoy ni Nostradamus bilang tunay na nakaligtas sa espiritual na pagsubok. Maaaring ito ba ang sayo? Ang sagot ay naghihintay. Pagbubunyag ng pangatlong zodiac sign. Natuklasan na natin ang dalawang piniling sign, Scorpio, ang mandirigma ng kadiliman, at Pisces, ang mangangarap na may banal na pananampalataya. Ngunit ipinahayag ni Nostradamus na may isa pang zodiac sign, ang huling sign, ay hindi lamang nakatakdang malampasan ang espiritual na pagsubok, kundi maging gabay sa iba upang malampasan din ito. Ang sign na ito ay nagdadala ng karunungan, disiplina, at tibay ng loob na nagbibigay inspirasyon sa lahat ng nakapaligid sa kanila. Ang zodiac sign na ito ay Capricorn. Kadalasang tinatawag ang Capricorn bilang mountain climber ng zodiac. Matyaga, masipag, at determinadong hindi sumusuko, hindi sila basta-basta natitinag. Habang ang iba ay naghahanap ng madaling daan, ang Capricorn ay matyagang tinatahak ang mahaba at mabigat na landas, hakbang-hakbang, hanggang maabot ang rurok. Nakita ni Nostradamus sa kanyang mga pangitain na sa nalalapit na pagsubok, kapag nawalan ng pag-asa ang karamihan, ang Capricorn ang patuloy na aakyat. Hindi sila susuko, gaano man kabigat ang kanilang pasanin. Bakit Capricorn? Dahil palaging inihanda ng universo ang sign na ito para sa pagsubok. Mula pagkabata, madalas harapin ng mga Capricorn ang responsibilidad na mas mabigat kaysa sa kanilang edad. Natututo silang maging disiplinado, magsakripisyo, at magtiis ng mas maaga kaysa sa karamihan. Para sa mga Pilipinong ipinanganak sa ilalim ng Capricorn, malalim ang kaugnayang ito. Maraming kababayang Capricorn ang alam ang ibig sabihin ng pagsusumikap para sa pamilya, ng tahimik na pagdadala ng pasanin, at ng pananatiling matatag kahit mahina sa loob. Ang hindi matitinag na katangian na ito ang dahilan kung bakit sila pinili. Ipinakita ni Nostradamus ang Capricorn bilang haligi sa panahon ng kaguluhan. Kapag ginulo ng espiritual na pagsubok ang iba, mananatiling nakatayo ang Capricorn, tulad ng matibay na puno na nakabaon ang ugat sa pananampalataya at tiyaga. Ang kanilang lakas ay hindi lamang magtutulot sa kanila na malampasan ang pagsubok, kundi magbibigay din ng tapang sa mga nakapaligid sa kanila. Sa katunayan, maaaring matagpuan ng mga Capricorn ang kanilang sarili na ginagabayan ang pamilya, kaibigan, o kahit mga estranghero sa pagsubok na ito, nagiging liwanag sa madilim na panahon. Ngunit, tulad ng ibang piniling sign, hindi magiging madali ang landas ng Capricorn. Binalaan ni Nostradamus na ang pinakamalaking pagsubok nila ay darating sa pamamagitan ng matinding presyon at pagod. Maaaring maramdaman nilang sobra na ang pasanin nila. Trabaho, tungkulin sa pamilya, emosyonal na pasanin, maaaring sabay-sabay itong bumigat. At darating ang mga sandali na magtatanong sila, hanggang kailan ko pa kaya? Ito mismo ang pagsubok. Itutulak sila ng universo sa sukdulan, upang ipakita na mas malakas sila kaysa sa kanilang inaakala. Mga palatandaan na maaaring nasa prosesong ito na ang Capricorn ay
Pakiramdam ng labis na pagod o presyon na para bang nakasalalay lahat sa kanila. Pagtanggap ng hindi inaasahang responsibilidad o biglaang pagbabago sa trabaho o buhay pamilya. Pagkabalam sa mga pangarap o layunin na nagtutulak sa kanila na magtiyaga. Pagkakita ng mga numero tulad ng 888 o 1010 na sumasagisag sa tibay, kasaganaan, at pagsisimula ng bagong siklo. Ang nagpapatingkad sa Capricorn ay hindi lamang lakas, kundi tapat na disiplina. Kahit pagod, naroroon sila. Kahit nawawala ng pag-asa, nagpapatuloy. Ang konsistensyang ito ang nagpapahintulot sa kanila na malampasan ang pagsubok. Maaaring matumba ang iba dahil emosyon lang ang pinagtitiwalaan nila, ngunit ang Capricorn ay umaasa sa disiplina, tiyaga, at pangmatagalang pananaw. At kapag natapos ang pagsubok, tataas sila patungo sa isang yugto ng kasaganaan na kakaunti lang ang makaka-imagine. Para sa bawat Capricorn na nakikinig, tandaan ito, ang iyong mga sakripisyo ay hindi nasayang. Bawat gabing wala sa tulog, bawat hirap, bawat tahimik na luha, binibilang ng universo lahat. Kinikumpirma ng propesya ni Nostradamus na hindi ka lamang sapat na malakas para makaligtas, kundi sapat na malakas upang mamuno. Pagkatapos ng pagsubok, makikita mo ang mga tagumpay sa pananalapi, relasyon, at kapayapaan sa puso. Darating ang mga biyaya sa iyo dahil napatunayan mong hindi matitinag ang iyong espiritu. Kaya kung ikaw ay Capricorn, angkinin ang propesya na ito ng may tapang. Sabihin na yon, ako ay haligi. Pinili ako. Malalampasan ko ang pagsubok. Dahil sa sandaling sabihin mo ito, naayon ang iyong espiritu sa tadhana na isinulat para sa iyo noon pa man. At ngayon, nailahad na ang tatlong piniling sign, Scorpio, Pisces, at Capricorn. Sama-sama, sila ang mga pinili ni Nostradamus, ang mga nakaligtas, ang mga leader, ang mga kaluluwang haharap sa nalalapit na espiritual na pagsubok. Ngunit paano kung ang iyong sign ay wala sa kanila? Nangangahulugan ba ito na ikaw ay talunan? Hindi. May pag-asa pa rin at sa susunod na bahagi, malalaman mo kung paano maghanda kahit ano pa ang iyong zodiac sign. Paano kung hindi kasama ang iyong zodiac sign? Ang marinig ang propesya ni Nostradamus at mapagtanto na ang iyong zodiac sign ay hindi kabilang sa tatlong pinili ay maaaring magdala ng halo-halong damdamin. Maaaring maramdaman mo ang takot, pagkabigo, o tanong kung ikaw ba ay nakatakdang mabigo sa nalalapit na espiritual na pagsubok. Ngunit malinaw na, ang hindi pagiging nakalista ay hindi nangangahulugang ikaw ay walang kapangyarihan. Sa katunayan, binanggit mismo ni Nostradamus na ang tadhana ay hindi nakatakda, ito ay hinuhubog ng iyong mga desisyon, pananampalataya, at aksyon. Isipin ito sa ganitong paraan, ang tatlong piniling sign, Scorpio, Pisces, at Capricorn, ay maaaring mailikas na lakas na tutulong sa kanila na malampasan ang pagsubok, ngunit bawat kaluluwa ay may pagkakataon ding maghanda. Ang universo ay hindi nagsasara ng pinto ng permanente, nag-aalok ito ng pangalawang pagkakataon, mga palatandaan, at gabay. Para sa mga Pilipino, pamilyar ang katotohanan ito. Alam natin na kahit sa gitna ng kahirapan, kapag tila laban sa atin ang sitwasyon, ang pananampalataya at tibay ng loob ay maaaring baguhin ang kinalabasan. Ano ang dapat gawin kung ang iyong sign ay hindi naibunyag? Una, huwag mawalan ng pag-asa. Ang pagsubok ay tungkol sa paglago, hindi parusa. Bawat hamon ay paanyaya upang umangat at maging mas matatag. Pangalawa, bigyang pansin ang mga palatandaan sa paligid mo. Mga paulit-ulit na numero. Panaginip na naiisip pa rin, bigla ang pagbabago sa iyong buhay, ito ay mga mensahe mula sa universo, na hinihikayat kang manatiling alerto at may pananampalataya. Pangatlo, yakapin ang mga ritual ng liwanag at pananampalataya. Sa kulturang Pilipino, marami sa atin ang naniniwala sa pagpapailaw ng kandila sa panahon ng dilim, pagdarasal kapag tila walang katapusan ang bagyo, o pagdadala ng mga simbolo ng proteksyon tulad ng barya o banal na tubig. Ang mga gawaing ito ay hindi lamang pamahiin, ito ay paraan upang ialin ang iyong enerhiya sa banal. Kapag ang iyong espiritu ay nakaayon sa universo, kakayanin mo ang anumang pagsubok, anuman ang iyong zodiac sign. Pinakamahalaga, tandaan ito, minsan ang hindi pagiging kabilang sa pinili ay nangangahulugang hinahamon ka ng universo na buuin ang iyong sariling lakas. Maaaring hindi ibigay sa iyo ng universo ang daan, sa halip, hinihikayat ka nitong likhain ito. At sa paggawa nito, ang iyong tagumpay ay magiging mas makapangyarihan. Kaya kahit ikaw ay Leo, Virgo, Aries, Gemini, o anumang sign, ituring ang propesyang ito bilang paalaala.
Darating ang espiritual na pagsubok para sa lahat. Ang tanong ay hindi lamang kung nabanggit ka, kundi kung handa ka na. At ang paghahanda, pananampalataya, at tibay ng loob ay kayang baguhin kahit ang pinakamahirap na tadhana. Praktikal na gabay at ritual. Ngayon na naiintindihan mo na ang propesya at ang mga zodiac sign na ibinigay ni Nostradamus, ang susunod na tanong ay simple, paano ka makapaghahanda? Kahit ang iyong zodiac sign ay kabilang sa tatlong pinili o hindi, ang espiritual na pagsubok ay hahaplos sa bawat kaluluwa sa isang paraan. Ngunit sa pananampalataya at aksyon, maaari mong ialin ang iyong sarili sa banal na proteksyon at mga biyaya. Una, magtuon sa panalangin at meditasyon. Maglaan ng ilang minuto tuwing umaga at gabi upang kumonekta sa mataas na kapangyarihan na iyong pinaniniwalaan. Maaari itong sa pamamagitan ng tahimik na panalangin, malalim na paghinga, o pag-uulit ng isang afirmasyon. Isang simpleng pahayag tulad ng ako ay protektado, ako ay ginagabayan, ako ay malakas, ay makalikha ng makapangyarihang enerhiya sa paligid mo. Pangalawa, yakapin ang kapangyarihan ng liwanag. Sa kulturang Pilipino, ang pagpapailaw ng kandila ay higit pa sa tradisyon, ito ay simbolo ng pag-asa. Kapag mabigat ang gabi, sindihan ang isang puting kandila at sabayan ng iyong panalangin. Ang puti ay kumakatawan sa kadalisayan, proteksyon, at kaliwanagan. Marami ang naniniwala na ito ay nagbubukas ng daan para pumasok ang biyaya sa iyong tahanan. Pangatlo, gamitin ang mga simbolo ng kasaganaan at proteksyon. Ang isang barya sa ilalim ng unan kasabay ng maikling panalangin ay maaaring mag-anyaya ng kasaganaan sa iyong buhay. Isang baso ng tubig sa tabi ng kama ay maaaring sumipsip ng negatibong enerhiya. Kahit ang simpleng gawain tulad ng pagwisik ng asin sa pintuan ay pinaniniwalaang nililinis ang espasyo mula sa hindi ka nais-nais na puwersa. Tandaan, ang mga ritual ay hindi tungkol sa pamahiin lamang, ito ay tungkol sa pag-alin ng iyong espiritu sa layunin. Pang-apat, obserbahan ang mga palatandaan sa numero at panaginip. Kung nagigising ka ng 3 oras diyan o paulit-ulit na nakikita ang mga numero tulad ng 11 oras 11 minuto, 222, o 444, bigyan ito ng pansin. Ito ay mga senyales na ang universo ay nakikipag-usap sa iyo. Isulat ang mga ito. Pag-isipan ang kahulugan. Ito ay mga kumpirmasyon na ikaw ay ginagabayan sa pamamagitan ng pagsubok. Panghuli, praktisin ang pasasalamat. Madalas na iniugnay ni Nostradamus ang tagumpay sa tamang mindset. Kapag pinili mong pasalamatan ang universo kahit sa gitna ng kahirapan, binabago mo ang iyong enerhiya. Sa halip na makaakit ng takot, makaakit ka ng lakas. Sa halip na makahikayat ng pagdududa, makaakit ka ng himala. Ang mga simpleng ngunit makapangyarihang gawin na ito ay hindi lamang ritual, sila ay paalala. Pinapaalala nila sa iyo na kahit sa pinakamahirap na panahon, hindi ka nag-iisa. Ang universo ay nagmamasid, gumagabay, at naghahanda sa iyo para sa mas dakilang biyaya. Ang espiritual na pagsubok ay papalapit, isang hamon na hahaplos sa bawat kaluluwa sa isang paraan o iba pa. Ngunit sa kanyang bisyon, ipinahayag ni Nostradamus na may 3 zodiac signs na may lakas upang tiisin at malampasan ito, Scorpio, Pisces, at Capricorn. Sila ang mga mandirigma, mga mananaginip, at mga haligi na hindi lamang makakaligtas kundi magsisilbing inspirasyon sa iba sa gitna ng bagyo. Ngunit tandaan ang isang katotohanan, kahit ang iyong sign ay hindi kabilang sa 3 ito, ang kapalaran ay hindi kailanman tuluyang sarado. Ang universo ay laging nakikinig. Ang iyong pananampalataya, mga pinipiling aksyon, at mga desisyon ay maaaring magbukas ng pinto na walang propesya ang makapagsasara. Ang pagsubok ay hindi upang sirain ka, ito ay upang hubugin ka, ihanda ka sa mga biyayang dumarating lamang pagkatapos ng pakikibaka. Kaya itanong mo sa iyong sarili ngayon, handa ka na ba? Handa ka bang panatilihin ang pananampalataya kahit na tila lahat ay hindi tiyak? Pipiliin mo ba ang pag-asa kaysa takot, liwanag kaysa kadiliman? Ang babala ni Nostradamus ay hindi upang takutin ka, kundi upang ihanda. At ang paghahanda ay nagsisimula sa paniniwala. Sa lahat ng kababayan na nanonood, hayaan itong magsilbing paalala, hindi ka kailanman nag-iisa. Ang mga bituin, ang universo, at ang banal na kapangyarihan ay kasama mo sa bawat hakbang. Hawakan ang pananampalataya, sundan ang mga palatandaan, at magtiwala sa proseso. Mag-comment sa ibaba, I will pass the test, kung naniniwala ka na ang propesyang ito ay para sa iyo. Ibahagi ang iyong zodiac sign, ibahagi ang iyong karanasan,
at ipaalam sa amin kung naramdaman mo na ang mga palatandaan sa paligid mo. Sama-sama, punuin natin ang espasyong ito ng pananampalataya, tapang, at pag-asa, dahil ang universo ay palaging nagpapala sa mga handang maniwala.